Nauuso na naman ngayon yung mga classic scooter at ngayong taon ay napakaraming nilabas na classic scooter dito sa ating bansa. Pero dahil kilalang mga scooter nga ito ay medyo may kamahalan. Bakit hindi natin itry ang FKM Labi 150? Silipin natin ngayong araw yung kanyang specs, mga features at alamin na rin natin kung magkano ngayong taon. Tara! Nung napadaan nga tayo dito sa may FKM Antipolo ay agaw pansin sa atin yung classic scooter na to, yung Lavi 150 na nandito sa kanilang labas. Ayan yung kanilang branch dito sa Antipolo, FKM, sa tapat lang to ng SM Cherry. So marami din silang unit dito kung gusto nyong mag-visit dito. Ayan yung kanilang mga motor na naka-display dito. So wag na natin patagalin to. Review na natin yung Lavi 150 ng FKM. Let's go! Sa kanyang looks ay kapansin-pansin yung pagka-Italian looking nito at wala kang makikitang decals o sticker dito. Pag tiningnan mo sa kanyang bandang harapan, ay sakto lang din ang laki nito pero pag sinilip mo yung angle dito sa huli, ay medyo bulky siya. Kakulay ng side mirror nito ang kulay ng mga bearings, may mga touch na chrome dito sa frame ng kanyang headlight at dito din sa gilid ng kanyang mga bearings all the way dito sa kanyang bandang likuran ay naka-chrome din. May pride of ownership ng FKM, naka 3D emblem ito dito sa may unahan at sa likuran din ay naka-emblem ang Lavi 150. Unique din yung kanyang grab bar kasi agaw pansin talaga ito pag tiningnan mo dito sa kanyang hulihan, medyo kakaiba siya kumpara sa ibang grab bar. Wala ka na rin aalalahanin dito dahil kahit classic scooter ito ay medyo maibubuga din dahil 150cc na po ang motor na to. 4-stroke single overhead cam, single cylinder, less maintenance pa ito kasi naka-air cooled pa siya, naka-FI kaya medyo matipid na rin sa gas. Sa kanyang maximum power na 6.85 kW at 7,500 RPM na makikipagsabayan din to sa mga kilalang brand sa Pilipinas with a maximum torque naman na 10.5 Nm at 6,000 RPM. CVT automatic. At ang kanyang tank capacity ay mayroong 6.2 liters na kaya magkonsumo ng 35 to 45 kilometers per liter depende sa driving habit natin, sa road condition at sa bigat ng rider. Mapipil mo talaga yung pagka-classic scooter nito dahil naka-bulb type pa yung kanyang headlight. Pero nilagyan naman nila ng mga LED yung kanyang signal light at kanyang tail light. Sa additional features nito ay equipped na rin ito ng USB ready na charging port. Hindi ka na rin mag-worry kung sakaling umalis ka ng bahay nyo, nalobat yung cellphone mo dahil pwede ka dito mag-charge. May saktong laki lang din yung kanyang compartment dito sa may unahan, disusi ito. At meron na rin siyang hook, dagdag sa pagka-convenient ng motor na to. At dagdag pa sa pagka-unique ng motor na to dahil ang kanyang tangke ay located dito sa bandang ibaba. May susian din ito dito sa kanyang bandang footboard na agaw pansin naman na may mga rubber stripe ang kanyang footboard na nagsisilbing anti-slip para makapit ang ating mga paa kapag nakasampa tayo sa motor na to. At suwabe din ang upuan nito sa lambot nung trinay natin siyang upuan dahil medyo makapal yung nilagay nilang cushioning para na rin siguro maging long lasting yung kanyang cushioning. Maganda din yung kanyang seat cover, meron siyang mga texture dito para hindi madulas. Sa kanya namang panel, ayan, kombinasyon nito ng analog at digital kaya malinaw nating makikita yung mga information na kailangan natin kapag nagta-travel tayo or kapag may chinek tayo sa motor na to. Sa kanya namang dimension, so saktong-sakto lang din talaga ito sa mga beginner at doon sa mga lady rider dahil may length siya na 190 cm, may width naman siya na 70.5 cm at may height siya na 113.5 cm. Sa kanya namang mga switches dito sa kaliwa, nandyan yung high and low. Meron din siyang hazard dito, may turn signal at yung kanyang busina. Sa kanyang kanan naman, ayan yung kanyang electric starter. Sa kanyang wheelbase, may sukat ito na 134 cm. Sa kanyang seat height, nung sinubukan naman natin siyang upuan, sakto lang din sa height natin. May height tayo na 5'6" dahil ang kanyang seat height ay 81 cm at may ground clearance naman siya na 15.5 cm. Hindi ka na rin talaga mahihirapan lalo na kapag ka nag-park ka sa alanganing lugar or kapag ka nasa mga traffic situation ka dahil kayang-kaya nyo yung motor na to dahil may timbang siya na 108 kg. Sa sukat naman ng gulong dito sa kanyang unahan, may sukat na 110/70/12. Sa likuran naman ay 120/70/12. So medyo bulky na rin to ha. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito sa likuran ay naka-hydraulic spring type. At sa kanya namang braking system dito sa unahan naka-disc brake with combi brake system. Ganon din sa likuran na naka-disc brake din with combi brake system. Pag sinabing naka-combi brake system, binabalance nito yung stopping power sa unahan tapos sa likuran, 70% sa likod, 30% naman dito sa unahan.
Ang Labi 150 ay may mga kulay na red, white, black, and gray. At may SRP naman ito na 86,900 at pwede ka naman dito mag-installment kung magda-down ka ng 26,070 pesos at ang magiging 24 months mo ay 3,752. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs and features? Sa dami ng lumalabas na scooter, kung medyo tight yung budget, sa tingin mo ba pwedeng-pwede na yung motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. Honda Journey Plus 125, ang retro classic scooter na 125cc na naka 4 valve, liquid cooled at nakakilis na rin. Tara silipin natin ngayong araw yung kanyang looks, specs, features at kung magkano ba. Let's go! Kanyang looks ay may pagka-elegante, classic scooter ito na equipped ng mga makabagong features na pambihira sa small displacement na motor. Sa appearance nito na plain and simple design na talagang classic, kumbaga hindi naluluma ang datingan, round na headlight, brown na leather seat cover na bumagay naman sa kanyang brown din na handle grip. Napaka-minimalist lang din ng scooter na to dahil dito sa harapan ay makikita lang natin Honda at dito sa bandang likuran naman ay may 3D emblem na Journey Plus. At sa side mirror nito ay medyo kakaiba din. Kakulay niya yung kanyang body fairings. Merong konting touch dito sa bandang likuran. Ang Honda Journey Plus 125 ay may 4 na kulay. Meron silang white, orange, black, at ang paborito natin sa kanilang 4 na beige. Dahil malamig lang sa mata at napakakalmado tingnan. Sa 4 na kulay, ano yung nagustuhan nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Bukod sa may kakaibang hatid na ganda, ay talagang napaka-advanced din ang mga features. At meron pang mga nag-comment na talagang Yamaha Pacho 125 killer ang Honda Journey Plus 125. Dahil pambihira nga naman talaga ang kanyang power output sa 125cc category, lalo na sa classic scooter. Naka 4 valve ito na pambihira lang sa 125cc. Kahit ang Click 125 ay kinabog nito. Naka 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled na rin na talagang napakabisa sa mahabang biyahe. Naka ESP Plus engine pa ito, nagpatipid lalo sa gas dahil naka FI na rin ang motor na to. Na mas pinaganda pa dahil equipped na rin ito ng idling stop system na mas nagpatipid lalo sa konsumo ng gas, lalo na kapag nakahinto tayo sa mga stoplight. Ang kanyang maximum power ay 8.49 kW at 8,750 RPM na may maximum torque naman na 11.6 Nm at 5,250 RPM. Electric ang starting system nito na smooth lang din naman at walang vibration dahil equipped na rin ito ng ACG or alternating current generator. Nagpapa-smooth sa engine lalo na kapag in-start natin. Naka-LED na rin ang mga ilaw, round shape yung kanyang headlight, LED na rin yung kanyang taillight. Unique din ang datingan dahil rectangular shape ang kanyang taillight. Naka full digital meter panel na rin ang kanyang display. Kahawig lang din ito ang panel ng Click 125 kaya basic na lang din unawain ang mga info na meron ang motor na ito. Kagaya ng fuel gauge, RPM indicator, may orasan, idling stop system, at battery indicator. At dagdag pa sa pagka-convenient ng motor na to ay naka-keyless na rin ito na nagpatibay sa usapin na talagang isa siya sa mga may advanced features pagdating sa 125cc category. At dito nga ay makikita rin natin na nandito yung kanyang fuel at seat opener na kapag pinindot natin ang fuel ay magbubukas ang tank cover nito na located dito sa bandang unahan. Napaka-convenient nito dahil kung tayo ay magpapagas ay hindi na natin kailangan tumayo pa dahil ang kanyang tangke ay makikita natin dito sa unahan na may tank capacity na 5.4 liters at masasabi nating isa sa pinakamatipid na rin dahil kaya niyang tumakbo ng 47 km per liter. At makikita na rin natin dito sa kanyang bandang kaliwa ang front pocket na kasyang-kasya ang cellphone dahil pwede na rin tayo ditong mag-charge habang nasa biyahe dahil equipped na rin siya ng USB ready na charging port. At katabi na rin ito yung kanyang hook na foldable. Malaking tulong ito lalo na kapag marami tayong pinamili. Pwede nating isabit yung mga maliliit na bagay or mga naka-plastic or eco bag kung hindi man pwedeng ipatong dito sa kanyang napakalawak din na gulay board or footboard. At kapag sinilip naman natin yung kanyang underseat compartment, hindi na rin natin kailangan susian pa dito sa likuran dahil nandito na rin yung kanyang seat opener dito sa bandang unahan. Pindutin lang natin at bubukas na yung underseat compartment natin na talagang malulula ka sa lawak ng kanyang compartment na may capacity na 30 liters na masasabi nating kasyang-kasya dito yung dalawang helmet at mga ilang bagay na pwede nating ilagay dito lalo na kapag nagbabalak tayong mag long ride.
Sa braking system nito ay hindi na rin papahuli dahil naka-disc brake na sa unahan at naka-drum brake naman sa likuran, na equip na rin ng combi brake system kapag hindi natin nagtansya yung preno at biglaan nating napihit, binabalanse pa rin ito yung kagat ng mga brake sa likod at sa unahan. 70% sa likuran at 30% naman dito sa unahan para maging balanse at smooth kapag tayo ay namreno. Sa kanya namang mga gulong, naka-cast wheel ito, parehas na tubeless. Ang sukat sa unahan ay 190/12, sa likuran 190/12. Sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at sa likuran naman ay single-sided shock or monoshock. Ang kanyang dimension, saktong-sakto lang din yung laki. Sa kanyang length may 1,902, yung kanya namang width ay 681 mm at sa kanya namang height ay may 1,144 mm. Napaka-manageable na rin ang motor na to dahil 116 kilograms lang ito at abot na abot or pasok sa average height ng mga Pinoy dahil 780 mm lang ang kanyang seat height. 1,312 mm naman ang kanyang wheelbase at ang nakakabilib dito ay parang adventure scooter yung kanyang ground clearance na may sukat na 155 mm. So ligtas na ligtas ito sa mga higanteng hams ng Pinas sa malulubak na kalsada. Syempre hindi tayo sasayad kapag napadaan tayo sa hindi kagandahang kalsada. Pabili ba kayo sa bagong scooter ng Honda? Comment nyo nga sa baba. At ang SRP ng Honda Giorno Plus 125 ngayon ay 101,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang Honda Journey Plus 125? Comment nyo nga sa baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo sa huling bahagi ng ating video, huwag nyo nang kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod pa nating vlog. Thanks for watching. Bye-bye.